Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ito ay labis na nagulat sa sinabi ni Master Ken. Si General Oliver ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Bakit ganito si Haring Ken? Bakit hindi siya nagagalit sa akin sa oras na ito? Bakit kahit na maliit na galit sa kanyang puso ay wala akong nararamdaman? Napaslang ko ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ngunit para sa kanya ay wala lamang ito. Na kahit konting galit niya sa akin ay hindi ko naramdaman. Bakit?" Bulong ni General Oliver. At si matandang Loss ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig kay Master Ken. At si matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Ken, naririnig mo ba ang iyong sinasabi ngayon? Binidle mo ako Ken. At labis kang nakakadismaya. Ang tulad mo bilang isang hari at bilang ama ay wala kang pakialam sa iyong nag-iisang anak. Sa bagay kanina kung ikaw ay agad na pumayag na ako ay tumungo na kila Prinsesa Lin para pigilan ang kanilang ginagawa na labanan. Hindi sana mangyayari ito. Ngunit ikaw ay labis mo akong pinigilan. Sana walang nangyaring masama sa iyong anak na si Prinsesa Lin at sana hanggang ngayon ay buhay pa sana ito. Napakawala mong kwentang ama Ken. Mahusay ka nga na hari. Ngunit ang pagiging isang ama ay wala sa iyong katangian. Kung may pagpapahalaga sa iyo ang iyong anak at kung minamahal mo ito, hindi mo hahayaan na masaktan ito at mapaslang. Kanina habang naglalaban sila, wala ka man ginawa para pigilan silang dalawa. Sana hindi na humantong sa ganitong pangyayari ang lahat kung may ginawa ka lamang agad. Para mapigilan silang dalawa sa kanilang ginagawang labanan. Labis akong nadidismaya sa iyo Ken. Sabi ni matandang Loss. At ang usok na itim sa kamay ni matandang Loss ay dahan-dahan nawala. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay labis na nagulat sa sinabi ni matandang Loss. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Loss, ano ba ang mga sinasabi mo? Nagkakamali ka, bakit hahayaan ko masaktan at mapaslang ang aking minamahal na anak? At nagkakamali ka din binabalanse ko ang pagiging isang mabuting hari at mabuting ama sa aking anak. Sobrang mahal na mahal ko ang aking anak na si Lin Loss. Nauunawaan ko kung bakit mo iyon nasabi sa akin ngayon. Ngunit ang pagmamahal ko sa aking anak ay walang makakatumbas na pagmamahal sa inyong lahat. Kung may nagmamahal at nagpapahalaga ng lubos sa ating lahat kay Lin ako iyon Loss. At nakalimutan mo na ba ang nasabi ko sa iyo? Ang naging labanan nila General Oliver at Lin ay isang malaking pagsubok kay Lin. Tulad ng sinabi ko sa iyo sa labanan nilang dalawa. Nais kong makita ang tunay na kakayahan ng aking anak sa pakikipaglaban. Nang sa ganun malalaman natin kung maaari na ba natin siyang isama na makipaglaban sa ating mga kaaway. At ang aking anak ay kung makakatulong na sa ating buong lahing elf. Para labanan ang ating mga kalaban na nagmula sa ibang lahi, tulad na lamang sa lahi ng barbarian at lahi ng mga demonyo. Nais ko din makita ng aking dalawang mata na ang aking anak ay kaya niya na ba mapagtanggol ang kanyang sarili. At isa pa sinabi ko din sa iyo Loss na kung hindi niya magagawang matalo si General Oliver. At hindi niya magawang magtagumpay ay hindi ko pa maaaring ipagkatiwala sa aking anak bilang prinsesa ng buo nating lahing elf ang kaligtasan ng ating lahing elf. Kaya wala akong ginawang pagkilos para pigilan silang dalawa ni General Oliver Loss. Bilang ang lahi natin elf ay nagmula sa mandirigma na nilalang. Kailangan ko din maging matigas para mapahusay ng aking anak ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban.
At para matuto ito sa kanyang mga dapat gawin sa oras na siya ay nasa oras ng panganib. Kung lagi kong pipigilan na hindi masaktan ang aking anak, hindi ito matututo sa mga dapat niyang gawin. At hindi ito magkakaroon ng kumpiyensa sa kanyang sarili para mapagtanggol ang kanyang sarili at ang buo nating lahing elf. Bilang anak ng Hari si Lin ang mamumuno at papalit sa akin sa hinaharap kaya dapat lang na maging matibay at matapang ito bilang isang mandirigma na may katalinuhan sa pakikipaglaban. Kaya sana ngayon ay nauunawaan mo na ako. Kaya hinayaan ko sila ni General Oliver na maglaban at gamitin nila ang tunay nilang lakas at kakayahan. Para mapakita ni Lin at masaksihan natin kung nararapat na ba talaga siya na makipaglaban sa ating mga kaaway kasama natin. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Loss at General Oliver. Si General Oliver ay walang imak sa mga oras na ito at ito ay naguguluhan peren. Samantala si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Sige, sabihin na natin iyon ang mga dahilan mo Ken. Oo napakaganda nga ng iyong dahilan para hindi pigilan ang dalawa sa kanilang naging labanan kanina. Ngunit anong saysay ng iyong mga naging dahilan kung ang iyong anak ay napahamak na? At anong silbi ng iyong mga dahilan kung ang iyong anak ay wala ng buhay sa oras na ito? Sige nga Ken, ano ang magandang naidulot ng iyong mga katwiran para hindi mo sila pigilan? Ang prinsesa ay wala na. Ang iyong sariling anak ay wala na." Sabi ni Matandang Loss kay Master Ken na may pagkadismaya at labis na nasasaktan. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay labis na naguluhan. At nang magsisalita na sana si Master Ken, si General Oliver ay biglang nagsalita at sinabi, "Haring Ken, patawad ngunit tama si Matandang Loss. Ang lahat ng iyong sinabi ay wala na din saysay pa kung ang prinsesa ay akin ang napaslang ngayon. Ang buhay ng Prinsesa Lin ay aking kinuha. Haring Ken, ang prinsesa ay aking napaslang. Sa aking ginawa na pagpaslang sa iyong anak Haring Ken bilang isang ama. Dapat ikaw ay magalit sa akin ng lubos. Dapat ako ay iyong suklaman. Dahil sa ginawa ko sa iyong anak Haring Ken, dapat ako ay iyong paslangin din. Ang buhay ni Prinsesa Lin ay aking tinapos kaya dapat tapusin mo na din ang buhay ko. Kung hahayaan mo akong mabuhay sa aking ginawa Haring Ken, buong buhay ko dadalhin ang bigat sa aking dibdib dahil sa aking nagawa na pagpaslang sa iyong anak na aming prinsesa. Kaya Haring Ken hinihiling ko sa iyo na magalit ka sa akin at ako ay iyong paslangin sa oras na ito. Haring Ken, paslangin mo na ako," sabi ni General Oliver sa malungkot na tono. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Ano ang pinagsasabi niyo Loss at General Oliver? Sino ang napaslang at General Oliver sino ang iyong napaslang? Ang aking anak ay hindi mo napaslang. Si Lin ay buhay pa sa oras na ito. Akala ko, napansin niyo kanina ang aking anak. Si Lin ay wala na dito sa ating imperyo ngayon. Kanina lang habang malapit nang bumangga siya sa huling bundok. Ang figure ni Lin ay mabilis na umalis sa liwanag na nagmula sa iyong teknik General Oliver. Ginamit niya ang malakas na liwanag na iyon para siya ay makaalis at makatakas sa iyo. Ang iyong ginawa na pag-atake sa kanya gamit ang iyong buong lakas na nakapagbigay sinag at silaw sa lahat. Hindi ko alam kung sinadya ni Lin na tumama ito sa kanya para tayo ay kanyang linlangan. At hindi natin siya makitang makaalis. General Oliver na linlang ka ng aking anak. Ang pagpigil sa kanya ay hindi mo napagtagumpayan. Si Lin ay nagawa peren niyang makaalis sa ating imperyo. Kaya General Oliver wala kang napaslang. Buhay na buhay ang aking anak na si Lin," sabi ni Master Ken. Nang marinig ito nila General Oliver at Matandang Loss, sila ay labis na nagulat sa kanilang narinig kay Master Ken. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Haring Ken, totoo bang buhay ang Prinsesa Lin? Hindi ko ba talaga ito napaslang? Sa aking ginawang pag-atake sa kanya at nang ito ay tumama sa kanya ito ay nagbigay ng malakas na pagsabog. At ang liwanag ay nagawa siyang itaboy palabas ng imperyo at bumangga pa ito sa ilang mga bundok. At dahil sa lakas na aking ginamit ang ibang mga gusali sa imperyo ay mga gumuho. Paano nakaligtas ang prinsesa sa ganong klaseng teknik? Master Ken paumanhin ngunit sigurado ka ba na si Prinsesa Lin ay iyong nakita na nakaalis sa liwanag na iyon bago bumangga sa huling bundok at ito ay nakaalis na sa imperyo?" Sabi ni General Oliver sa hindi makapaniwala na tono. Ganon din si Matandang Loss. Si Matandang Loss ay nagsalita din at sinabi, "Ken,
Totoo ba lahat ng sinabi mo ang prinsesa ay walang naging pinsala sa ginawang pag-atake ni General Oliver at nagawa pa nitong makaalis sa ating imperyo? Ken, totoo ba iyon? Sabi ni matandang Los. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, kung hindi nyo nais maniwala sa akin Los at General Oliver, halikayo tumungo tayo sa huling bundok na pinagtamaan ng liwanag na nagmula sa iyong teknik General Oliver. Sumunod kayo sa akin, sabi ni Master Ken, at agad ito lumipad palabas ng imperyo patungo sa malaking bundok na huling pinagtamaan ni Lin at ng liwanag na nagmula sa teknik ni General Oliver. At nang makita nila General Oliver at matandang Los si Master Ken na umalis, ang dalawa ay nagkatinginan at sila matandang Los at General Oliver ay sumunod na lumipad sa likuran ni Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!